Pinasa natin ang Ebanghelyo tungkol sa paano tayo mailigtas mula sa ating kasalanan at magpamilya. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Magsamantahan ng seryales ay ang mga miyembro ng Ministry of Altar Servers ng Parokya ng Inmaculada Concepcion, Katedral at Basilica Menor. Nuestra Señora de Salambao de Binuangan, Misyong Parokya ng Nuestra Señora de Salambao, Binuangan, Ubando, Bulacan. Ang misyong parokya ng Nuestra Señora de Salambao sa isang barangay ng Binuangan sa pinagpalang bayan ng Ubando ay naitatag noong 15 ng Disyembre taong 1979 at idinambana ang Nuestra Señora de Salambao bilang pagpupugay sa mahal na Birheng muli gamit ang Salambao noong 19 ng Hunyo taong 1763. Ang imaheng ito na nasa ating harapan, bagamat may kaakibat na parangal ang matandang imahen na nasa sentro ng bayan ng Ubando, ay naririto bilang pasasalamat sa bayang pinagmulan ng ating kasalukuyang hermana, Binibining Evelyn Madamba Cruz, buhat sa bayan ng Ubando, Bulacan. Nuestra Señora de Salambao, ipanalangin mo kami. Atin pong pinasasalamatan si Reverendo Padre Gary M. Clemente, buhat sa misyong parokya ng Nuestra Señora de Salambao at ang bayang mananampalataya, buhat sa Binuangan. Maraming salamat po. Ang Koronasyon Episkopal. Ito ay ang pagpuputong ng korona sa imahe ng Mahal na Birhen na matagal nang pinipintuho, pinarayo ng mga bigoto mula sa iba't ibang dako. Nagtiling instrumento ng himala ng Diyos o may malaking bahagi sa buhay ng pananampalatay ng mga Katoliko sa lugar na pinanoroon ng Diyos at nagbahay sa pamalan. Ito ay sinawa ng obispo ng diocese na nakasasakop sa parokya nito. Ang Koronasyong Episkopal ay formal na pagkilala at pagtatanghal ng lokal na simbahan o diocese sa pamumuno ng obispo sa napakahalaga at makasaysayang papel na ginampanan ng mahal na ina sa buhay ng mga taga-roon at mga deboto. Ang pagpuputong ng korona ay pagkilala sa ating mahal na ina na siya ay pinaghaharian ng natatanging pagpapala na siyang gabay ng parokya. Mga minamahal na deboto, sa unang pagkakataon, narito po ang Nuestra Señora de la Consolación y Correa de Paumbong. Nuestra Madre, la Virgen María, nuestra Madre, nuestra Consolación y Correa. Parokya ni Santiago Apostol, buhat sa bayan ng Paumbong, Bulacan. Ang debosyon sa Nuestra Señora de la Consolación y Correa ay pinaniniwalaang ipinakilala ng mga paring Agustinong Praile nang ang bisita ng Paumbong ay naging parokya taong 1639. Mula bansang Espanya ay dumating ang imaheng nagawa sa garing ang mga ulo at kamay sa parokya ng Santiago Apostol sa bayan ng Paumbong. Taong 1771 ay binuo at naitatag ang koprediya ng Nuestra Señora de la Consolación y Correa. Ngunit dahilan sa paglipas ng panahon, bunsod ng mga kaganapan at mga pag-aaklas, ay lumamlam ang debosyon dito. Taong 1985 sa pangunguna ni Sister Candelaria OSA ay muling pinag-alab ang koprediya hindi lamang sa bayan ng Paumbong pero maging sa iba pang bayan na nasakupan ng diocese ng Malolos. Kasabay nito ay diniklara ang imahe ng Mahal na Birhen bilang patronang pandangal ng parokya ng Santiago Apostol. At nito lamang ikapito ng Setyembre taong 2025 ay inaprubahan ng paggagawad ng isang natatanging parangal sa imahen ng Nuestra Señora de la Consolación y Correa
at nakatakdang putungan ng koronang episkopal sa ika-6 ng Setyembre taong 2026. Nuestra Señora de la Consolación y Corea, Ipanalangin mo kami. Atin pong pinasasalamatan si Reverendo Padre Henry S.R. Garcia, kanilang pura paroko. Gayon din sila Reverendo Padre Anacleto C. Ignacio, Pastor Emeritus, at Reverendo Padre Danilo V. Santa Maria, Pastor Emeritus. Gayon din ang mga kasapi ng kanilang kofradiya, ang mga altar servers, sangguniang pastoral at bayang mananampalataya buhat sa bayan ng Paumbong. La Purísima Concepción de Manila, ang Birhen sa Pasko. Mula po sa Pagdiosesyo sa Dambana at Parokya ng Agustin, lungsod ng Baliwag, Bulacan. Ang orihinal na imahe ng La Purísima Concepción de Manila na pinalari sa tawag na ang Birhen sa Pasko ay nakadambana sa puso ng Pagdiosesyo sa Dambana at parokya ng San Agustin sa lungsod ng Baliwag, Bulacan. Ang imahe ito ay nagmula pa sa bansa ng Fransa, kasabay ang mga materyales na gagamitin sa pagsasakayos ng simbahan, natapos mabinsalan ng Lindol noong taong isang. Pinakikiusapan po natin ang ating pong mga nanonood. Nabigyan po natin ang mga karosang lalabas sa ating pong simbahan. Maraming salamat po. Pastors ng Pagdiosesyo sa Dambana at Parokya ng San Agustin at sa kanila pong Shrine ng Ministry. Maraming salamat po. Ng mga bayani ng Bulacan, pasalubungan po natin ng masigabong palakpakan Nuestra Señora de la Asunción de Bulacan. Sa prominenteng bayan ng Bulacan, na puno ng makukulay na kasaysayan at pananampalataya, matatagpuan ang simbahang itinalaga sa karangalan ng Nuestra Señora de la Asunción. Ang mahal na birheng naging talang gabay sa pagpapayabong ng pananampalataya at kasaysayan ng bayan ng Bulacan. Isa sa mga tala ng himala ng mahal na birhen ay naganap sa panahon ng pananakop ng Hukbong Briton sa kanilang bayan. Ang pagkain pagsasaluhan ng mga mananakop na nakahimpil malapit sa simbahan ay naging uod na naging dahilan. Sa panahon ng pag-iral ng peste, epidemya, pagbaha at walang tigil na pag-ulan, ang mga itong birhen, dahil sa di mabilang na himalang iniuugnay sa mahal na birhen at dahil sa masiglang debosyon ng mga tao, ito ay pinakalooban ng Koronasyon Episkopal ng Lubhang Kagalang-Galang Obispo Dennis C. Villarojo Didi noong ika-28 ng Nobyembre taong 2020. Ikinagagalak po natin mamuling masilayan sa ating lungsod mula sa Pagdiosesyo sa Dambana at Parokya ng Nuestra Señora de la Asunción sa bayan ng Bulacan, Bulacan. Nuestra Señora de la Asunción de Bulacan, ipanalangin mo kami.
atin pong pinasasalamatan ang pinagmurang paroko at pinag ng Dambana, Reverendo Monsignor Javier Joaquin D.C. Ngayon din ang kanyang parokal kita, Reverendo Padre Daniel. Taos-pusong pasasalamat din ang ating inaabot sa Ministry of Action Song Interpretive Skill sa Banda 48, Primamaderas de Nuestra Señora de la Ascensión at sa Parish Commission of Youth. Viva Asuncion! Viva! Viva Asuncion! Viva! Salamat! Muli po, palakpakan po natin ang muling paglahok ng Nuestra Señora de la Ascensión de Bulacan. Viva Nuestra Señora de la Ascensión! Viva! Wow, my child! Madonna Salus Intermoro, ang ina ng kagalingan ng may sakit mula sa parokya ng San Isidro Labrador, Bambang, Bulacan, Bulacan. Deros de la Virgen, San Isidro Labrador Altar Servers, Parish Commission on Youth Bambang, Parish Commission on Social Communications Bambang, mga deboto ng banal na mukha ni Jesus, at Madonna Salus Infermorum Apostolate San Rafael Chapter sa paggabay ni Reverendo Padre June Espiritu. Muli, palakpakan po natin ang imahe ng ina ng kagalingan ng may sakit mula sa Bambang, Bulacan, Bulacan. Sumusunod po sa hanay ng ating banal na prosesyon mula sa Pandiocesis na Dambana ng Mahal na Poong Cruz sa Wawa at parokya ni San Martin ng Tours sa Bocaue, Bulacan. Pasalubungan po natin ng palakpakan Nuestra Señora de las Flores de Bocaue. Ang tradisyonal na Flores de Mayo ay isa sa halimbawa ng pagsasanib ng pananampalataya at kultura ng mga Pilipino sa ating bansa. Paroko, Reverendo Padre Jose Miguel Paez. Mas lalong napagyaman ang pagdiriwang ng Flores de Mayo sa bayang ito. Ngunit sa di inaasahang mga pangyayari sa bayan ng Bocaue, ay nahinto ang pagdiriwang na ito at ang imahe ng Nuestra Señora de las Flores ay naitago sa loob ng 15 taon. Sa muling pagsigla ng debosyon sa Mahal na Poong Cruz sa Wawa, ay kaalinsabay na nabuhay at napasiglang muli ang taunang pagdiriwang ng Flores de Mayo sa Bocaue na magpahanggang ngayon ay tagyag at inarayo ng mga nagdedebosyon sa Mahal na Birhen. Bunga ng masigla at makuling na pagdiriwang na ito, noong ika-21 ng Nobyembre taong 2020 ay ginawaran ng lubhang kagalang-galang Obispo Dennis C. Villarojo Dini ang Nuestra Señora de las Flores de Bocaue ng Koronasyong Episkopal. Nuestra Señora de las Flores de Bocaue, Ipanalangin mo kami. Pinasasalamatan po natin ang pinangkulang paroko at rektor ng Dambana, Reverendo Padre Mario Jose C. Ladra, ang kanilang parochial vicar, Reverendo Padre Joseph Franz T. Dizon, ang Confradia de la Virgen de las Flores, ang mga lingkod ng Dambana, ang St. Martin of Tours Parish Stockholm at Marshals,
ang Bukawi Municipal Brass Band at Indang Kabataang Asunsyon. Gayon din kay Reverendo Padre J. Lina sa pagpapahiram ng kanyang karosa. Maraming salamat po. Muli nating palakpakan ang Birhen sa Bukawi, Nuestra Señora de las Flores. ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de las Flores! ¡Viva! Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Hagunoy, mula po sa parokya ng Nuestra Señora del Santísimo Rosario, Santo Rosario, Hagunoy, Bulacan. Tinatayang sa pagitan ng mga taong 1,770 hanggang 1,800 ay nagsimula ang debosyon sa mahal na Birheng Kayumanggi ng Hagunoy, ang Nuestra Señora del Santísimo Rosario, nang ang imahen ay makuha mula sa pagkakalutang-lutang nito sa kailugan ng Hagunoy na pinagsinilangan ng baryo ng Santo Rosario. Pinaniniwalaang ang pagkakasagip sa imahen ay nagbunga ng mas malalim na debosyon ng mga taga rito. Patunay niriyan ang lutrina, rekorrida, pakupkop at pagoda ng kanilang Yongko, Obispo Emerito ng Diocesis ng Cubao. Ang koronasyong episkopal ay ginanap noong 7 ng Oktubre, taong 2019, sa pangunguna ni Lubhang Kagalang-galang Dennis C. Villarojo, TV. Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Hagunoy, Ipanalangin mo kami. Ang Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Hagonoy. Atin pong pinasasalamatan ng kanilang kurang paroko, Reverendo Padre Ramil B. Juan. Maraming salamat po. Ang Koronasyon Pontifical. Ito ay isang institusyonal na akto ng Santo Papa na ipinapahayag sa isang papal bull bilang pagkilala sa nakikitang mataimtim na debosyon ng mga mananampalataya sa mahal na Birheng Maria. Ang imahe ng mahal na Birhen kasama ang debosyon ng tao ay kinakailangang maituring na matanda at dumaan sa kasaysayan, pinagpipintagan at nagsisilbing tanglaw ng pag-asa at pananampalataya sa mga tao. Ang formal na pagkukorona ay isinasagawa ng pangkalahatan ng isang kumakatawang kahalili ng Santo Papa, Pikay Lady, o sa pambihirang okasyon ng Santo Papa mismo, sa pamamagitan ng seremonya ng pagpuputong ng isang korona, tiara, o malatalang sinag sa ulo, sa pinipintuhong imahe. Si Haring Humabon at Reyna Juana ng Pulo ng Sugbo ay hinandugan ng isang imahe ng Batang Jesus matapos sila'y magpabinyag. May 40 taon ang nakaraan, si Juan Miguel Lopez de Legazpi ay humantong sa parehong pulo, ay sa kagustuhang makubkob ito ay ipinasunog ang mga kabahayan roon. Doon natagpuan sa loob ng isang kubo ang imahe ng Santo Niño. Ang imahe ito ay kinikilala natin ngayon bilang Santo Niño de Cebu. Ang pagpaparangal sa Batang Jesus ay lumaganap sa buong bansa at hindi kalaunan ay nakarating dito sa ating bayan. Ang debosyon sa Santo Niño de Malolos ay ipinagdiriwang tuwing sasapit ang huling linggo ng Enero sa lungsod ng Malolos.
ito ang pinakamalaking pagpaparangal sa Batang Jesus sa buong Luzon. Ang imahe ay nasa pangangalaga ng Santo Niño de Malolos Foundation Incorporated, buhat sa Barangay Santo Niño, Malolos, Bulacan. Senyor Santo Niño de Malolos, El Príncipe de Bulacan, Kaawaan mo kami. sa darating pong Enero ay gugunitain natin ang 51 taong anibersaryo o kapistahan ng Santo Niño de Malolos. Maraming salamat din po sa Rekamadero ng Santo Niño de Malolos, Dr. Angel Tantoco Jr. Maraming salamat po. Minamahal na bayan ng Diyos, pasalubungan natin ng palakpakan ang Birhen Immaculada Concepcion de Malolos. Buhat sa parokya ng Immaculada Concepcion, Katedral at Basilica Menor, Malolos, Bulacan. Taong 1854 ng taimtim na ipinahayag ni Papa Pio, Bulacan. Dalawang tala ang nagsasabi sa pinagmulan ng imahen ng La Purísima Concepcion sa bayan ng Santa Maria, Bulacan. Una rito ay mula sa mga paring Franciscano. Ang ikalawa naman ay inukit mula sa kahoy na nagmula sa isang galyon. Ang imahe ng mahal na Birhen ay ninakaw at nawala noong taong 1930. Natagpuan ang imahen sa Nueva Ecija ng isang lalaking nangangalang Chopilo Ramirez na pinagpakitaan umano ng mahal na Birhen sa kaniyang panaginip. Ang imahe ng mahal na Birhen ay naibalik at muling naidambana sa simbahan ng Santa Maria ng buwan ng Pebrero. Kaya naman ang kapistahan ng Santa Maria ay sinasagawa tuwing kalawang Huwebes ng buwan ng Pebrero. Ang kahanga-hanga at mapaghimalang pintakasi ng maningning na bayan ng Santa Maria ay ginawaran ng Koronasyong Episkopal noong 3 ng Marso, noong 1 ng Pebrero taong 2020 ng lubhang kagalang-galang Obispo Jose Francisco Oliveros na hindi masukat ang pagmamahal ng mga taga Santa Maria. Kalapit bayan muling pinarangalan ang La Purísima de Concepcion de Santa Maria na pagkalooban ito ng koronasyong pontifikal ng Santo Papa Francisco. La Purísima Concepcion de Santa Maria, Ipanalangin mo kami. Pinasasalamatan po natin ang presensya ni Reverendo Padre Arvin Racy Jimenez, katuwang Natari. Gayon din ang kanyang rektor at pura paroko, Reverendo Monsignor Alberto Arzuante Compis, at Reverendo Padre Jonathan Paul Ventura. Maraming salamat po. Nasa ating pong harapan ang parokya ni Senyora Santa Ana at Senyor San Joaquin La Buena Familia. Ayon sa tradisyon, sina San Joaquin at Santa Ana ay parehong galing sa lipi ni David. Si Joaquin ay isang banal na tao na palaging tumutulong sa mga mahihirap sa templo. Subalit ang kaniyang asawa ay hindi magkaanak. Ang kaniyang mga handog ay hindi tinanggap sa templo at ang pagiging baog ng kanyang asawa ay itinuring na palatandaan ng pagkamuhi ng Diyos sa kanila. Dito ay pumunta si San Joaquin sa disyerto upang mag-ayuno at magpenitensya sa loob ng 40 araw. Matapos nito, sila San Joaquin at Santa Ana ay dinalaw ng isang anghel upang ibalita na sila ay magkakaroon ng isang anak na babae. Si Santa Ana ay nangako na ang bata ay kaniyang iaalay sa paglilingkod sa Diyos. Pinaniniwala ang inialay ni San Joaquin at Santa Ana ang kanilang anak sa ikalawang templo nang ito'y 3 taong gulang pa lamang. Silang dalawa ay patron ng mga batang hindi pa isinisilang at ang kanilang kapistahan ay pinagdiriwang tuwing sa sapit ng 26 ng Hulyo. Ito po ay nasa pangangalaga ni Reverendo Padre Vicente Vilina Jr. at Ginoong Vicente Ladia Jr. ng lungsod ng Malolos. Senyora Santa Ana at Senyor San Joaquin, ipanalangin niyo kami.
Jose Patriarca. Ang kaunting nilalaman natin patungkol kay San Jose ay batay sa Ebanghelyo ni San Mateo at San Lucas. Ang papuling iniuukol ng Diyos sa kanya ay napapaloob sa dalawang kataga ni San Mateo, ang Vir Justus o isang taong banal, galing sa angkan at lahi ni Haring David. Si Jose ay napili ng Diyos upang maging kabiyak ng mahal na Birheng Maria at ama sa turing ni Jesucristo, ang Diyos anak na nagkatawang tao. Minsan samantalang iniisip niya ang tungkol sa paghiwalay kay Maria na nagdadalang tao, ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip at nagwika, Jose, anak ni David, huwag kang mangambang tanggapin si Maria na iyong asawa, sapagkat ang pinaglilihi niya ang lalak ng Espiritu Santo. Bilang isang ulirang ama ng pamilya, gumanap si Jose sa kanyang tungkulin sa banal na angkang ito. Naghanap buhay siya bilang isang anuwage. Nilingap ang pag-aalaga sa batang Jesus at kanyang asawang si Maria. Senyor San Jose Patriarca, ipanalangin mo kami. Ang imahe pong ito ay nasa pangangalaga ni Ginoong Roberto Villanueva, buwan po sa bayan ng Hagunoy, Bulacan. Ginoo at Ginang Roberto at Ginang Beth Villanueva, maraming salamat po. Masalubungan po natin ang masigabong palakpakan ang Prinsipe ng Bulacan, Senyor Santo Niño. Lamang ng paglilihi sa kanya sa pamamagitan ng biyaya ng makapangyarihang Diyos at sa bisa ng sakripisyo ni Jesucristo, ang tagapagligtas ng sangkatauhan ay hindi nabahiran ng dungis ng salang orihinal. Ito ay isang katotohanang ipinahayag ng Diyos at sa gayon nararapat lamang na patuloy na sampalatayanan ng lahat ng tao. Sa ating maringal na katedral ay nakadambana ang imahen ng Birhen Immaculada Concepcion de Malolos, nalikha ng isang taal na taga Malolos na si Ginoong Teodoro Ople. Sa sidli ng pagmamahal ng mga Malulenyo at karatig bayan sa mahal na Birhen, ito ay ginawaran ng Koronasyong Pontifical noong 10 ng Marso noong 2012. Nasa ating pong harapan ang mga sagisag ng Basilica Minor, ang Umbraculum at Tintinabulum. Kasunod, ang estandarte ng mahal na Birheng Maria. Ating palakpakan ang ina ng Malolos, Birhen Immaculada Concepcion. Muli, ang marikit na reyna ng Magla, ang patrona ng ating diocesis, ang kalinis-linisang ina ng manunubos, Birhen Immaculada Concepcion de Malolos. ipanalangin mo kami. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Mabuhay ang ina ng Malolo! Mabuhay! Mabuhay ang ina ng Malolo! Mabuhay! Mabuhay ang ina ng Malolos! Mabuhay! Palakpakan po natin ang ating minamahal na patrona, ang Birhen Immaculada Concepcion de Malolos. Hinihikayat po ang mga kasama sa prosesyon na magdasal po habang ginagawa po natin ang ating banal na prosesyon. Muli po, ito po ay magmumula sa ating katedral patungong Malolos Public Market. At akin po nito ang Callejo Street. Patungo sa lumang munisipyo. Dadaan po ito sa Pariencillo Street. Dadalawin po ang pagkastasuhan. Lalabas po ito sa sitio ng Cantoboy. Patungo po sa San Juan Boundary Arc. Dadaanan po nito ang CMIS Santo Rosario. Patungong F. Estrella Street.